Welcome to the Learning and Development Channel, where you can learn, lead, and make a difference. Okay, before we begin, we want to be direct and frank. Alam namin na hindi madaling makatanggap ng bagong policy mula sa central office. Say yes if you agree. Yung totoo. Yan. Minsan, yung first reaction ay, nako, dagdag trabaho na naman yan. Dagdag adjustment na naman yan. Dagdag kalituhan na naman yan. And the truth is, over the past few years, especially after the pandemic, schools and teachers and you school heads as well have already carried so much just to keep learning going. So, we don't want to begin by assuming that this is easy or things will be easy. Kaya nga sinimulan natin sa emotional check-in. Kasi kinikilala natin na this will not be easy for you and for all of us. We want to begin by acknowledging what many of us feel. Kasama kami doon. Fatigue. Goal na, kapoy ba? Fatigue. Doubt. And the very real weight of the system. This is the very reason why we are moving forward with these reforms. But this time, with a more holistic and systemic view. Ganito ko siya ito yung gusto kong makita ninyo. Instead of looking at these as separate directives, halimbawa, ang mother policy niya, 3-term calendar. Meron tayong bagong policy on lesson planning. Meron tayong bagong assessment and grading system. Meron tayong education in emergencies. Tapos, meron pa tayong strengthened senior high school kasabay ng huling taon ng full rollout ng ating revised K-10 curriculum for grade 6, 9, and 10. Dami, no? But we want you to see them as part of one system that works better for our teachers and our learners. Ito ang layunin ng reformang ito. Tandaan, hindi mas marami, kundi mas malinaw. Clarity over complexity. Habang sinusulat natin ang mga policies na ito sa central office, ito ang tandaan nyo, may 5 prinsipyo na gumagabay kung bakit natin ito ginagawa. We hope that you see this as connecting threads. First time ever sa DepEd na pag lumabas ang isang policy, minap namin yan. Paano siya magkakadugtong? Paano siya magkakaugnay? Alam niyo ba na habang sinusulat yan, there were times na yung group, yung technical working group for assessment, uupo kasama ng 3-term calendar. Uupo kasama noong grupo ng lesson planning. Tapos may mga pagkakataon na sabay-sabay kaming umuupo, iisang Google worksheet, Google Documents para magkaugnay ang lahat ng bagay. Hanggang sa mga holidays, at si Director Esther, line by line, kailangan mag-agree yung kabilang grupo. Okay ba ito para sa inyo? Para i-address namin ang lahat ng feedback mula sa lahat, no? Halimbawa, yung 3-term calendar, we have around 70,000. Meron tayong 70,000 na data mula sa field. Merong 4 na divisions bawat region na nag-conduct ng consultations. Pero ang tanong, lagi, bakit hindi kami natanong? Alam nyo, pag gumagawa tayo ng pag-aaral or research in this particular case policy, I learned this when I was doing research in UP when I was still student. Hindi mo kailangang
ubusin ang isang kaldero para masabi mong masarap ang sinigang. Kukuha ka lang ng isang mangkok. Tapos dun sa isang mangkok, masasabi mo na kung masarap ang sinigang. Hindi kailangan na lahat ay kasali. Pero importante na may representation. And I tell you, I can proudly say this. Nung ginagawa namin ang schedule for the end of term block for the 3-term, ang isa sa pinakamagaling na delegation, kaya proud ako, from Region 8. Yeah, yung isang template na ginamit sa DO9 2026, yung may column ng learners at teachers, galing yun sa Region 8. Tama, teach, no? Nagkanda kami ng workshop sa Cainta Senior High School sa Rizal. 17 regions, humingi kami ng principal at master teachers ng small, medium size, ganyan. So, meron kaming around mga 200 no, na kasama namin sa workshop. Yung Region 8, nung ginawa nila yon, sabi nila, Asek, dapat kita natin anong ginagawa ng bata, anong ginagawa ng teacher sa end of term block. Sabi ko doon kay Ma'am Cindy, Ma'am, ito na ang monitoring tool natin. I-adopt na natin to. No? Galing yun sa inyo, sa Region 8. At iyon ang gagamitin nationally. Diba? Okay? Kaya very proud kami doon. So, sa mga pulisiyang ito, may 5 prinsipyo kaming sinusunod. Una, first principle, protect instructional time for deeper learning. Ito ang panahon para protektahan natin ang mga araw na dapat ang klase ay klase lang. Gets nyo ba? Kailangan natin ng mas malinaw na schedule, mas kaunting interruption, pero mas malalim na pag-aaral. Yung sinasabi ko sa inyo, overview lang to ha. Kasi mamaya, hihimayin pa natin yung bawat polisiya. We want to enable teachers to maximize strengths, especially in being present in and building relationships with learners. So yun yung unang prinsipyo dyan. Protect instructional time for deeper learning. Dapat magkaroon na tayo ng panahon na hindi labo-labo ang mga bagay. Pangalawang prinsipyo, shift from compliance to purposeful teaching. Dapat baguhin na natin ang kultura sa DepEd na hindi lang pagsunod sa format, hindi lang compliance, kundi malinaw na layunin at kalidad ng learning. Our reforms hope to ask less of our teachers as document producers. Minsan, ang dami-dami nating pinapasubmit, ang tawag doon paper champions. Ang gaganda sa papel. Minsan nga doon na nauubos ang oras nila kakasubmit. Pero sa totoong buhay, hindi iyon ang nangyayari sa loob ng klase. Do you agree with me? So bakit hindi natin gawa ng paraan na hindi na yung compliance, yung may mapasa lang. Dapat, kung magpapasa, authentic reality of the ground, of the field. No? So ang gusto natin, more of the system as a support structure for good teaching. Pangatlong prinsipyo, we want to empower teachers and schools as designers. Ang gusto natin, we may have the same standards, but we should not implement one-size-fits-all model. Ito ang laging sinasabi ni Secretary. When you develop the policy, give flexibility. Alam niyo kung bakit? Ang tunay na expert ay kayo. Kasi kayo ang nakakaalam kung ano ang inyong sitwasyon. Kayo ang nakakaalam kung anong meron kayo at kung ano ang wala kayo. Teachers and school heads are in the perfect and unique position to understand your learner's context. Mga teacher at school head ang may kakayahang mag-adapt para sa konteksto,
inclusion, at continuity. Itong mga binanggit kong salita, ito yung focus ng ating policies. Pang-apat na prinsipyo, formative evidence at the center of teaching and learning. Hindi sapat na grading lang. Yung halimbawa, nag-compute ka ng grades, tapos nabigyan mo na ng grade ng bata, 85. Ano ibig sabihin nun? Ano na ba ang kaya niyang gawin pagka siya ay may grade na 85? Ang gusto natin, hindi lang grading as a documentation, kundi tuloy-tuloy na pag-unawa kung natuto ba talaga ang ating bata. Therefore, we need better planning, better assessment, and better pacing. Okay? So, importante ito, and these are not separate reforms. They are one feedback loop that informs teachers how to teach better. Okay? Explain ko pa yan mamaya. Binibigyan ko pa lang kayo ng overview kung bakit natin ginagawa ito. At panghuli, at ito ang pinakamaganda, well-being is a part of learning quality. Hindi hiwalay. Kung gustong matuto ang bata, dapat may sapat na spasyo, may sapat na pahinga. Kung gusto mong ang teachers ay maging effective, dapat may sapat na pahinga. Okay? Kung hindi hiwalay, kundi kasama sa disenyo ng learning. Taken together, these policies aim for a humane system for teachers, for us school heads, school leaders, education leaders, and of course, to our learners and their families. That protects the conditions for real learning to happen. Okay, magsimula tayo ng mas detalyadong overview. Pero mamaya, hihimayin pa rin natin ito. Magsimula tayo sa structure at time. Dito, pumapasok ang 3-term school calendar, which decreases 4 grading periods into 3. Isipin mo, 4 na grading periods. Ngayon, 3 na lang. 3 beses ka na lang magko-compute ng grades, magpo-produce ng form. Sa madaling salita, technically, 25% of your workload for computation and accomplishing forms, wala na. Are you with me? Hindi pa ba maganda yun? Bawas na para yung dapat ginagawa natin doon sa 25% na yun, mailaan natin sa ibang bagay at mailagay natin sa pagtuturo. Are you with me? Kaya nga, with the 4 grading periods turned into 3, it protects longer instructional blocks. Mas mahaba ngayon yung pagtuturo. No? And it allows an end-of-term block for extra co-curricular activities. Bibigyan ko ng mas kaunting detalye. Makikita natin dito may 3 bahagi ng 3-term calendar. Opening block, kulay yellow. Instructional block, kulay green. At saka end-of-term block, kulay orange. Ang sabi nila, naku, magulo lang yan. Okay, tandaan, kung ako ay merong isang buong cake, tapos hinati ko ng 4, pero binalik ko siya, binuo ko siya uli, pero hinati ko ng 3, is it the same cake? Is it the same cake? Kung ako ay may libro, tapos may 4 na bookmarks, tinanggal ko yung isang bookmark, nilipat ko yung bookmark para pantay-pantay ang hati nila. Is it the same book? Okay, so meaning to say, quarterly system ay merong 40 weeks. Dapat 10 weeks per quarter. Pero ang 3-term calendar, okay, hinahati natin siya ng 1 week opening block, 11 weeks ang instructional block,
at 2 weeks ang end of term block. 11 times 3. Again, 11 times 3, 33. 2 times 3, 33 plus 6 plus 1. Is it the same calendar? It's the same. Ang pagkakaiba ganito. Unahan ko na. Pag tinatanong namin dun sa consultation, sa unang araw ba ng klase, pag nagpasok ka na, tuturo ba agad tayo? Pero ang curriculum natin, ang assumption, on the first day, dapat nagtuturo ka na. Pero hindi naman yun nangyayari sa totoong buhay. Might as well, let's put a week called opening block and legitimize the things we do in practice. So, hindi na kailangang patago-tago. Kasi yun ang katotohanan. Sa unang linggo, kukuha ka pa ng timbang. Pag si CRLA ka pa, kung hindi matapos, ituloy mo lang, pero importante nakapagsimula ka. Sino dito ang principals ng lower grades? Elementary principals, may see your hands? Pati online, taas ang kamay nyo. Okay. O halimbawa, sa elementary, halimbawa yung kindergarten at grade 1, pasok yan sa school, sa unang linggo, hindi naman agad yan mag-aaral. Yung iba yung nag-iiyakan pa. Kanya-kanya pa yung iyakan. Tama ba? So, ibig sabihin yung opening block is an adjustment block. Mamaya, hihimayin natin siya kung ano yung laman dyan. Basta yung opening block is a week, may pasok na, but this will be allotted for our adjustments and further preparations. Tapos sa instructional block, we have 11 weeks. Ngayon ang tanong, bakit pa kailangan baguhin pa yan? Pero ang mga araw na nawawala sa atin, I will explain that later dun sa detalye. Tapos meron tayong end of term block, yung orange, 2 weeks yan. Tandaan nyo, dun sa 2 weeks, ibig sabihin, ito yung panahon para ang teacher mag-compute ng grades. Na dati wala. Panahon para gawin ang mga school activities na dati labo-labo. May klase ka, huhugutin yung mga estudyante mo, yung mga teachers sa labas, walang nagtuturo. No? Pero balita ko hindi yun sa Region 8. Sa ibang regions to. Oo. So ganun siya, labo-labo siya. Minsan pa, pag may program, no, ang gagawin, nagpa-practice ang mga bata, buong eskwelahan, na-istorbo na, wala na nagkaklase. Okay? Yung example ko, hindi sa Region 8, sa ibang region to. Okay? So, might as well we put an end of term block, mamaya ihimayin natin siya. Nung unang lumabas ang kalendaryong ito, dahil nga yung iba nag-picture, pinost online. Okay, by the way, dahil nakita ko marami nagpipicture, pati yung nasa online. Ito ang gusto kong laging sabihin. Ganitong may orientation, ang mga materyales na ito ay para sa iyo. Hindi para doon sa hindi umattend. Am I clear on that? Ang materyales na ito para sa iyo. Kasi, pag ito sinare mo doon sa hindi umattend, na feeling expert, pinost mo online, nakita nung hindi umattend, kanya-kanya na sila ngayong comment, akala mo umattend ka ba ng 8 hours? Kung ano lang yung nakita nila, at ano lang naintindihan nila, yun ang ikokomento nila. Which is unfair. It's unfair, walang hustisya doon. Kasi, ang impormasyon na ito, dapat uupuan mo, ipapaliwanag sa inyo ng maayos. Nung unang lumabas ito, ang una nilang nakita, Abril. Nako, yung trimester. Unang tawag kasi trimester. Ngayon, ginawa ng 3-term or 3 grading period para lang maliwanag. Nung unang lumabas yan, ang komento, nako, wala na tayong bakasyon. Ano ba naman yan?
It's the same calendar. Bakit siya pumatak ng Abril? Kasi next year, mas maaga ang Holy Week. At may gano'n namang kalendaryo. Kung matagal na kayo sa schools, no? Sadyang may kalendaryo na minsan babalik ka pa after Holy Week. Pero it's not always the case. There will be times we will finish in March. Gets ba? Okay. So, ang gusto natin dito, mas malinaw na hati ng taon. Mayroong protected instructional time, may espasyo para sa assessment, remediation, at school activities. Bakit? Kapag malinaw ang oras, mas magiging posible ang mas maayos na pagtuturo. Okay? Pangalawang polisiya, teaching. Sa lesson planning reform, which will be issued very soon, nasa final clearance na ito. Ang layunin ay hindi dagdagan ang format, kundi gawing mas simple at mas nakatuon sa learning ang plano ng guro. Tandaan, yung iba nagsasubmit ng lesson plan for mere compliance na lang. So ang gusto natin, practical, mas kaunting compliance, mas malinaw na instruction, mas maraming oras para sa mga bata. Halimbawa, lesson planning is now one streamlined lesson plan format. DLP and DLLs will be removed. Okay? Pero, ang tanong, so sa lesson planning ba may bagong format? Wala nang official format. Kung ano ang ginagamit nyo sa eskwelahan at ano yung gustong gamitin ng teacher, yun na siya, basta available or present yung 4 na elements. Yung ilaw, which I will explain later. ILAW. So pag mag-check ka ng lesson plan, tahan na. Okay. Pag mag-check ka ng lesson plan, titignan mo lang kung meron siyang ilaw. Pag wala yung isang element doon, ipapadagdag mo lang. Okay? Gusto ko rin itong sabihin, hindi ito sa Region 8, ha? Nabalitaan ko lang. Sharing ng mga principals at saka ng mga supervisors. Sabi nila, ang gusto ko, yung lesson plan mo last year, wag mo yang gagamitin this year, ha? Kasi last year yan. So ang gagawin mo, kailangan, kahit parehong-pareho yan, isusulat kamay mo pa rin siya sa bagong lesson plan. Kasi ganyan ako nung araw. As in, nakakatalino ang pagsulat sa kamay. Are you with me? So I want to be clear with this to all supervisors and to all school heads. Walang dagdag talino sa pagsulat muli ng lesson plan from last year to this year. Hindi nakakadagdag ng talino at galing. Nakuha ba? At hindi dapat pinapasulat kamay kung may computer naman at printer. Okay? Malaking kasayangan. Masasayang siya. It's a waste of time and energy kung papagawa mo ang isang bagay na imbis yung teacher may ginagawa pang ibang bagay, naubos na para doon. Okay? Am I clear on that? Anong masaya kayo? Okay, sunod. So wala nang format. Hindi mo sasabihin na ito lang dapat. Halimbawa, ang ginamit sa school, ang gusto ng school o ng district, you may agree. Halimbawa yung 4 E's, 5 A's. Di gamitin nyo yun, importante nandun yung ilaw. Ay kung gusto nyo, meron tayong mas simple. Okay, di gamitin nyo yung simple, basta may ilaw. Yeah, basta nandun lahat yung element doon. Explain ko siya mamaya. Also, Ringasa, silent na.
Tahan na. Collaboration is also encouraged. Anong ibig sabihin? Kung meron akong 5 teachers sa grade 3, hindi kailangang isa-isa sila gagawa ng lesson plan. So pwedeng, halimbawa, grade 3, hindi lahat ng subjects gagawan mo. Halimbawa, ikaw na sa GMRC, ikaw naman sa English, ikaw naman sa Science. Gets niyo ba? It will save you time. Pero, listen carefully. Collaboration means collective effort. Tahan na. Makinig muna. Are you ready to listen, kids? Okay. Thank you for listening. Okay. So, ibig sabihin, halimbawa, 5 kayo sa department nyo, grade 3 level. May tubig. So, ang gagawin ninyo, halimbawa halimbawa ko ito yung pangalan. Okay, halimbawa si ma'am. Siya ang gagawa ng English. Si Grace, Ma'am Grace. Ma'am Grace, siya ang gagawa ng English. So, paggawa niya ng English, pwede ako naka-Google Doc. Tama ba? So, sa Google Doc, gagawin ko siya in preparation for the coming weeks. Tapos, magko-comment kayong 4. Magko-comment kayo, sasabihin nyo na, mas maganda siguro kung ito ilagay mo. Habang ikaw naman nakatuto ka dun sa ginagawa mo. Did you get it? Another example, halimbawa kayo naman ay teacher ng science, grade 7. So yung isa lang ang gagawa, this week, kayo 4 mag-vet. Next week, ikaw naman. Hindi pwedeng freeloader. Kasi yung performance mo, nakadoon naman sa mga na-produce mo, pwede rin siyang basis for peer evaluation. Dito rin papasok ang mentoring and coaching. Kung bago yung teacher, may expose siya, hindi siya in silo dun sa classroom niya na nag-GGSS siya. All her life, akala niya ang galing-galing niyang gumawa ng lesson. Pero walang nakakita lang yung supervisor lang niya. Are you with me? So mas magaan ang buhay. So collaboration is encouraged because learning design principles are introduced as foundational criteria for good lesson plans. Also, ang paggamit ng AI ay ini-encourage na basta well-guided ang teacher. Kasi sa totoong buhay, gumagamit naman ng AI. Ngayon, dahil wala tayong policy on that, itatago na lang niya sa inyo. Ang punto, pwede tayong gumamit ng AI, but make sure we use AI using our critical thinking. Sa UP, nung nasa UP pa ako, sa dissertation, pwede kang gumamit ng AI, pero dapat i-acknowledge mo anong bahagi ang ginamitan mo ng AI, up to what extent, okay? Alin dyan ang original idea, alin ang in-enhance mo. Did you get it? So pwede na rin gumamit ang teachers basta i-acknowledge niya ano yung bahagi na kanyang original at alin doon yung minodify niya. Kasi kaganon, plagiarism yun. Pag kinuha mo siya in toto. Okay? So, importante yun na may ganong teacher. Merong ganong critical thinking. Kasi baka magaya kayo dun sa nagdadasal. Alam niyo yung nagdasal gumamit ng AI? Sa dulo, pati sa dasal niya nasama niya, please feel free to modify if needed. Isipin mo, inutusan pa niya si Lord ng modify. So pagka hindi ginagamitan ng critical thinking, gano'n lang nangyayari. Kaya pwede naman tayong gumamit kasi malaki siyang tulong for efficiency. Pangatlo, evidence or evidences. Sa assessment and grading reform, ang focus, nawala yung ating screen. Ang focus ay hindi na lamang score. So ang goal mo,
bilang teacher, bilang school head, hindi na lang ma-produce ng teachers ang score, kundi kung paano ginagamit ang assessment scores para mapabuti ang pagtuturo. Assessment is now more explicitly formative. Everybody say formative. Yung formative, pag ang teacher magaling mag-formative assessment, yung summative assessment, validation na lang. Kasi sa formative assessment, alam mo na kahit balik-balik na rin, alam na ng bata yung tinuturo mo. Yung summative assessment, validation na lang siya, confirm kung ano yung na-observe mo sa formative assessment. Alam nyo, yan ang weakness natin. We put so much weight on the summative, pero hindi natin na-scaffold o naturuan ng bata na itawid, na hawakan sa kamay para madala doon sa dapat ay matutunan nila. Okay? So, we need to focus on the checks for understanding and feedback cycles embedded in teaching. It will be explained further later on. Also, yan, wala kayong reaction. Ayun pala, nandito sa maliliit na screen. Sa Key Stage 1, we are moving away from numerical grading toward descriptive grading. Sa madaling salita, mula kinder hanggang grade 3, for this year, K-2 muna, next year, K-3 na, hindi na tayo makakita ng 95, 87, 90 sa card ng kindergarten hanggang grade 3. Kasi descriptive grading na siya. Okay? Hindi siya katulad nung araw, nung unang bugso ng K-12, na magko-compute ka muna ng grades, tapos hahanapin mo anong equivalent. Hindi na siya ganon. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng progress report. No? Papakita natin kung anong itsura nun. Ibang-iba na siya. Hindi mo kailangang isulat, lalagyan mo lang siya, ititik mo lang siya, or isusulat mo lang yung descriptive grading niya based on observations. While for key stages 2 to 4, we will retain numerical grades, but we will transition away from transmutation tables. Sa ngayon, sa transmutation natin, kailangan mo, kung 1 to 10 ang exam, kailangan mo makakuha ng 6 to get 75. Tama ba? Pero sa bagong transmutation table bilang transition, kailangan mo makakuha ng 7 para makakuha ng 75. Ibig sabihin, kung ang exam ay 1 to 30, dati 18, pasado na, ngayon 21 ang 75. Yes? Mas malapit sa katotohanan kung ano ang natututunan ng bata. And then eventually, magiging zero-based na tayo. Meaning to say, kung anong nakuha ng bata, yun na talaga ang magre-reflect sa kanilang performance report. Okay? Kaya yung iba, are you ready to listen? Yung iba, pag nakakuha ng 72, 73, ang lakas ng loob, magsabi na, konti na lang, hindi mo pa pinasa. Sabi ng magulang. Kasi nga, meron tayong floor grade. Kahit makakuha ng 0, 60 pa rin. Gets nyo ba? So sa madaling salita, hindi siya tunay na reflection nung level talaga of understanding ng ating estudyante. Gusto natin ng mas malinaw na feedback, mas balancing assessment, mas nakatutok sa learning, hindi lang sa grades. No? Ayan na, nakabalik na. Yun na yung sinabi ko. May transition period. It will be explained further later on. Pang-apat, pathways. Sino dito ang mga senior high school heads? Senior high school, taas ang kamay. Ayan. Medyo kaunti, pero yung ibang walang senior high school, might as well listen para alam nyo kung ano yung mga bagong impormasyon sa senior high school. Sa strength and senior high school, mas malinaw na ang choices ng learners. Mas flexible ang pathways, mas konektado sa tunay na buhay, trabaho at future nila.
Dahil ang layunin hindi lang makapasa, kundi maging handa sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Sa makabagong polisiya ng work immersion, bali dito dalawa ang policy niya, mas pinalawak ito para makasama ang apprenticeship at field exposure at binigyan ng opportunity na higit na mapalalim ang work immersion mula sa dating 80 hours lang, ngayon ay 320 up to 640 hours na. Okay? Lalo na sa Tech Pro. Ang pagkakaiba nito, dati kahit academics ka, academic track, meron pa ring work immersion, capstone project, so on. Ngayon, ang may work immersion na lang ay Tech Pro track na lang. Okay? At sa dulo, meron tayong continuity at access policy. Dito lalabas ang education in emergencies. Next slide na tayo. Yan. Sige pa. Yan. Meron tayong education in emergencies and next slide, flexible learning programs or FLP. These are differentiated policies. Yung ADM na terminolohiya, tatanggalin na natin siya at ililibing na natin. So wala nang ADM. Alam niyo kung bakit? Ganito siya. Pag may bagyo, walang pasok, sasabihin, mag-ADM muna tayo. Tama ba? Pagka walang pasok kasi meron kayong sports activity at yung inyong eskwelahan ay billeting quarter, sasabihin nyo, mag-ADM muna tayo. Tama ba? Pero sa totoong buhay, ang ADM ay Rural Farm School, Night High School, Open High School. Gets ba? So mali pala yung gamit natin. Pag walang pasok tapos gusto nyo muna magpa-modules, hindi siya ADM. Nalilito sa paggamit ng delivery mode at modality. Nakuha ba? So, mali pala siya. At wala tayong comprehensive policy on ADM kasi when we did the policy review, nagsimula siya mula 90s, kaya yung alternative delivery mode nalilito pa sa alternative learning system. Parang hawig sila kasi iisa ang kanilang pinagmulan. Okay? So simula this year, wala na yung ADM. Balik tayo doon sa EIE. EIE is for disruptions and emergencies. Ito ang gagamitin natin pagka merong emergencies, ang tawag EIE. While, next slide, FLP or Flexible Learning Programs is a structured framework for learners who need flexible arrangements for learning delivery. Sa mga policies na to, tinitiyak na tuloy-tuloy ang pagkatuto kahit may disruptions o balakid sa pag-attend ng regular classes. One slide back. Sa EIE, hindi na lang basta-basta suspended ang klase. Sa buong Pilipinas, this is the way we are going to say this para hindi putol ang pantalon. Iisa na ang ating sasabihin. May bagong sistema para matukoy kung anong learning continuity measure ang gagamitin ng paaralan. Pero kayo nakikita ditong 4 na letter H. Hayo, hinay, hinga, at hinto. So, merong tayong 4 na sitwasyon para sa pag-deliver natin ng learning. Sa madaling salita, kung halimbawa malakas ang bagyo, pwedeng i-announce, pwedeng una magre-recommend ang school heads. Kasi ang unang reklamo ay, nag-suspend ng klase ang buong Leyte, si Governor. Pero kami dito sa bandang ito, hindi naman kami affected. So sayang yung araw. Are you getting the point? So,
ang mangyayari sa atin ngayon, school-based ang recommendation. So si school head, magre-recommend siya to the district brings it to the division, dahil ang division superintendent naman kinakausap ni mayor o ni governor bago mag-declare ng walang pasok. Paano siya? Pag sinabing hinto o red zone. Pag red zone ka, walang pasok ang bata, walang pasok ang teacher, wala ding pasok ang principal. Kasi ang priority natin ay kaligtasan ng lahat. Gets nyo ba? So, mas malinaw na siya. Hindi na tayo makakakita sa social media ng, hello, nababasa rin kami. O kaya, baka naman. Wala nang ganon. Kasi malinaw na siya. Pag sinabing, sa Tacloban, red zone tayo. Hinto muna. Clear? Okay? Tapos, pwedeng orange zone o hinga. Sa hinga, meron ako. Sa hinga, wala pang pasok ang bata, wala pa rin pasok ang teacher, pero meron ng pwedeng pag-aaral na ginagawa. Pero ang pagkakaiba niya, ang aral na ginagawa dito ay hindi konektado sa curriculum. So anything na focus on mental health well-being muna. Halimbawa, galing ka sa disaster. Magkakaroon tayo ng learning packets. Halimbawa yung grade 1. Magko-color lang sila muna sa bahay. Kasi hindi pa nakakabalik sa eskwela. Or kung meron ng kuryente, pwedeng manood ng DepEd TV. So merong mga materials na ipapakita kami mamaya na ito ang gagamitin pagkahinga. Ibig sabihin, magre-recover pa lang tayo. Gets? So, wala pang pasok ang bata, pero pwedeng nag-aaral na. Pag yellow zone naman kayo, hinay, ito na yung pwedeng papasok na ang teacher sa school. Ang bata hindi pa papasok sa school, pero pwede na silang mag-aaral kung ano yung konektado sa curriculum. Kung saan nag-stop yung lesson. Sa madaling salita, para siyang pandemic mode. Gets? Clear? So ngayon, malinaw na. Dineclare, yellow zone tayo. Hinay muna tayo sa buong paaralan for the next 3 days. Hanggang makabalik tayo sa green zone, Ohio. That means regular classes na tayo. Nakuha ba? So mas malinaw ngayon ang education in emergency. Kung merong kalamidad, meron tayong mga education in emergencies, mas malinaw na ngayon ang declaration natin. But let me tell you, hindi siya linear. Pag sinabing linear, hindi kailangan na sunod-sunod. Hindi kailangan na red ka, mag-orange ka muna. Halimbawa, pwedeng nagre-regular class ngayon, malakas lang ang ulan, ang announcement mo, yellow. Hindi ka na kailangan dumaan sa red. Yellow lang agad kayo. Or, halimbawa, nag-red ka, hinto muna tayo, tapos diretso ka na sa green agad the next day. Gets nyo ba? Hindi siya kailangang dadaanan mo lahat. Pero ang malinaw dito, iisa na ngayon ang monitoring system natin. Kasi pag tinatanong kami sa central office, sabi ni Secretary, ilang eskwelahan ang may pasok at ilang eskwelahan sa region na to na walang pasok. Generic lang. May pasok o wala. Ngayon, pwede nating ma-monitor. We are working with eCare, the Education Center for Artificial Intelligence and Research. Lahat ng magaling na data scientists natin sa bansa, bahagi ng eCare. Ang ating long-term goal, magkakaroon na ngayon ng app, no? Na bawat school, ilalagay mo na lang doon kung green ka, red, orange, or yellow ka. Para sa monitoring, makikita mo ang buong Pilipinas. Pag tinignan namin ng Region 8, how green, how yellow, how orange, or how red.
Gets nyo ba? So mas madali na ang monitoring. Also, pero kung hindi pa natin mapuproduce sa pasukan yung ating app, because they are developing it together with Project Ligtas. No? Sa Project Ligtas, yung AI, kaya niyang i-determine kung pwede ka nang magpapasok o hindi. For the next 3 days. AI siya. No? Tinitest na siya ngayon ng ating mga data scientists. So, pwede ngayon, meron tayong parang Google Sheet within the division. Tapos natin yung pangalan ng eskwelahan, mag-drop down ka lang doon kung ano kayo. Ang default niya, green. So naka-green yan lahat. Halimbawa, wala kayong pasok, nag-red ka. Pupunta ka lang doon sa file na yon, tapos i-red mo siya for that day. So makikita namin agad kung ano yung nangyayari sa bawat rehiyon, sa bawat division, at syempre sa buong Pilipinas. Okay? Do you appreciate this? No? Sa FLP naman, pinalakas natin ang iba't ibang accommodations. Ang tawag dito, accommodations na. Kasi sa inclusive education, para magkaroon ng pagkakataon ng bata, kailangan natin mag-provide ng accommodation. So magkakaroon tayo ng iba't ibang accommodations tulad ng, next slide. Yan, open high school, night high school, rural farm school, homeschooling, school-initiated intervention, and rotational learning. Nakita niyo yung framework? Ito yung mga accommodations o paraan o strategiya na pwede nating gawin para mapigilan ang bata sa formal system na makalabas. Nakuha nyo ba? Kaya natin sila binabakuran. Gagawin natin ang lahat para hindi mag-drop out ang bata. Kasi pag nakalabas na siya, ALS naman ang sasalo sa kanya. Did you get it? Ayun, mas malinaw na ang sistema natin. Pero dito, sa black screen na to, yan, ito na pala. Dito, bawat isang programa dapat hinihingan ng permiso mula sa regional office. So halimbawa, yung paaralan mo, meron kang night high school, hihingi ka ng permit. Ngayon, yung huling dalawa, yung school-initiated intervention at rotational learning, ito yung bago at na parang recycled siya in a way. Yung SII, individual. So halimbawa, meron kang estudyante na aksidente. Hindi siya muna makakapasok sa eskwelahan. So, bibigyan mo siya ng SII. O, 2 months ka muna sa bahay kasi nagpapagaling ka. Tama? Individual. Dapat nire-report natin yan sa division then to the regional office. Para alam natin kung ilang bata ang under ng SII program. Gets? Tapos yung rotational learning naman, kung ang SII ay individual, ang rotational ay batch. Group. So, halimbawa, may mga bata sa rotational learning, halimbawa, may mga batang congested ang classroom nila. Sino dito ang may 2 shifts? Konti lang. 3 shifts. Meron pa ba? 3? Wala. Okay. Na-delay lang, nag-loading lang siya. Medyo mabagal. Okay, 3 shifts. Pagka ganon, sa Manila at sa mga populous area, meron pa tayong rotational learning na kailangan magpalit-palit sila ng araw para lang makapasok sila sa eskwela. Kasi makikita nyo doon sa kaliwa, kanan nyo, ang tawag doon, learning modalities. Sa learning modalities, ito ngayon yung ginagamit na modalities across different accommodations. So dyan papasok ang in-person learning, modular distance learning, online distance learning, or blended learning. Okay? So dito, ang gusto nating sabihin, mas flexible na ang approach. Mas handang sistema para sa iba't ibang sitwasyon. When viewed separately, these reforms can feel like many changes. Tama? But when we see them together, they form a clearer picture. A system that is more aligned,
more coherent, and more focused on learning. And let me tell you, this is not perfect. And there is no perfect policy. There is no policy also that will solve all our problems. Hindi kayang isolve ang lahat ng ating problema ng polisiyang ito. Pero kaya nilang isolve paunti-unti kung ano yung pwede nilang impluwensyahan. This may not be perfect, but it is a step toward reducing confusion and better support for schools and teachers. In the end, hindi naman paisa-isang policy ang mararanasan ng teachers at learners. Ngayon lang naglabas ang policy na makita nyo sabay-sabay pero ugnay-ugnay. Pagkakaugnay. Well-connected. No? Mararanasan nila ang kabuuan ng sistema. Kaya, tanong natin ngayong umaga ay hindi ano ba ang mga bagong policies na yan. Kundi, sa aming palagay, mas mahalagang itanong ito. Paano natin gagawing iisang direksyon ang ating paaralan, ang ating kagawaran, ang ating buong sistema? Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng reforma ay hindi kung gaano ito kaganda sa papel. Do you agree? Minsan, ang dami-dami na nating policies, pero ang ganda lang nila sa papel. Ang gusto natin, and we commit ourselves on this, after today, you will have to meet your stakeholders and plan. Pero babalik kami dito to monitor. At alam nyo, isang bagay na nakasanayan ko na sa aking sarili is to really put into perfection on the things I do. Kaya sabi ko, kahit nakakapagod, imo-monitor namin kayong maigi because ang nakalagay sa policy, for the next 5 years, we will refine the policy further. Magkakaroon ito na tinatawag na iteration. No? Kundi, masasabi natin na maganda ang isang policy kung paano ito tunay na mararamdaman sa loob ng classroom, ng ating mga guro, at syempre ng ating mga bata. Kaya nga, ang ating hamon ay isang sistemang makabago, isang direksyong malinaw, para sa mas makabuluhang pagkatuto. Iyon ang ino-offer natin bakit kailangan ang mga polisiyang ito. At siguro ngayon, kahit papaano, medyo nabawasan na yung confusion. Kaya pala. Kaya pala, mayroon palang connection yung bawat isa. At mamaya, hihimay-himayin pa natin siya. Dadaanan natin ng bawat isang polisiyang yan para kung kayong tanong, no, higit ninyong maiintindihan para pagka kayo na lang, tinanong kayo ng teachers, ng magulang, ng LGU, iisa ang sinasabi nating lahat. Are you with me? Para hindi putol ang pantalon. Tama ba? Okay. So ngayong umaga, let's do a brain dump. Okay, let's do a brain dump. Iikot po ang aming mga facilitators dito. Like and subscribe to the L&D channel on YouTube using the link youtube.com/@learntolead channel.